ito ang mensahe natin sa oras na ito, Matthew 6:25-34. The title of this message, The Power of Prioritizing God's Kingdom. Ang kapangyarihan ng pag-una o pagpaprioridad sa Diyos. Alam niyo po ba may kapangyarihan? Itong pagpunta mo sa simbahan, alam mo ba may impact yan? Mayroon niyang matindihong kapangyarihan na ayaw ng dyablo na makapunta ka ngayong araw na to. Bakit po? May something kasing mababago, maaayos sa buhay ng mga tao kung inuuna ang Diyos. Pwede po ba mag-imit tayo dyan? Mayroon pong mangyayari. Pastor, parang ang tagal ko na naging Christian, ang tagal ko na nagsisimba, ang tagal ko nang inuuna si Lord, pero wala pa rin nangyayari sa aking buhay. Hindi ko pa rin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na sinasabi mo sa oras na ito. Antay-antay ka lang, dahil totoo ang mensahe ng Diyos. Amen po. Sabi dito, whatever we prioritize, that is surely the most important to us. Sabi dito, kung ano ang binibigyan natin ng pagpapahalaga, yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. Anong bagay ang inuuna mo? Yun ang tanong. Ano o sino ang priority natin sa ating buhay? Dahil kung anong bagay ang inuuna mo o sino tao ang inuuna mo, it means yan yung mahal mo. Totoo po ba? Sa tatay, wala nang issue dyan. Pagka, pastor, nagtatrabaho ako, inuuna ko ang trabaho ko, inuuna ko ang pag-provide sa pamilya ko kasi mahal ko ang pamilya ko. Tama po yun. Pero huwag niyo hihigitan lagi ang pagmamahal na yan sa pagmamahal niyo sa Diyos. Mas mataas pa rin dapat ang Diyos. May mga tao na kahit saan tayo nagtatrabaho. Tama? Yung iba, wala silang choice kasi bakit yun ang inutos ng amo. Pero sa puso nila, kaloob-looban nila, Lord, ikaw talaga ang una. Wala akong problema doon. Kahit nandun ka sa trabaho, pero gustong-gusto mo si Lord ang unahin, kahit nagtatrabaho ka, alam ni Lord, siya pa rin ang priority ng iyong buhay. Pero may mga tao naman talaga na nagtatrabaho buong linggo dahil wala talaga silang panahon kay Lord. Hindi nila mahal si Lord. Hindi maganda na ang Diyos ay di natin priority sa ating buhay. Lagi niyong tatandaan siya dapat yung top priority natin. Pastor, nagtatrabaho ako para makatulong sa church, nagtatrabaho ako para makatulong sa pamilya ko, maganda sa pandinig. Pero kung dahil sa pagtulong mo na yan, ay yung relasyon mo sa Panginoon ay halos wala na, hindi siya maganda. Okay? Unahin pa rin ho natin ang atin mong Panginoon. Okay, the power of prioritizing God's kingdom. Makikita nyo ngayon ho kung bakit may kapangyarihan ang pagbibigay prioridad sa Diyos. Alam ko, busy kayong mga tao. Alam ko ho, pag Sunday meron kayong gustong gawin at yun ay yung magpahinga at yun yung kumita ng doble kasi Sunday ho, malakas ngayon ho sa may mga business. Pero tandaan nyo pa rin po, iba pa rin ho ang impact pag pinaprioritize natin ng Diyos. Okay. Sabi dito sa tanong ho, why does prioritizing God's kingdom have power? Bakit nga ba kung may kapangyarihan ang pag-uuna sa Diyos? May tatlong dahilan. Una, sabi dito ho, because it changes our perspective on life. Okay? Pag inuna mo pala ang Panginoon, may nangyayaring pagbabago sa pananaw mo sa iyong buhay. Okay? Yan ang unang kapangyarihan na nagagawa pag inuna mo ang Diyos. Nababago ang pananaw mo sa iyong buhay. Amen po ba tayo dyan? Para bang ang pananaw dati natin, ay, lugi ako kasi pag nagsimba ako. Pero nung na-born again tayo, inuuna na natin ang Panginoon, naunawaan natin, walang lugi sa mga taong inuuna ang Diyos. Walang lugi. Pag inuna mo si Lord, something na nababago yung ating isip. Something na nagkakaroon tayo ng maayos na pananaw. Basahin natin. Paano nababago ang pananaw ng isang tao? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at sa katawan? Dito ho, pag nabasa nyo yung verse na yan, mare-remind sa atin, magkakaroon tayo ng pananaw na, higit palang mahalaga ang katawan na malusog at buhay na malakas kaysa sa sasaganang pagkain mo pero may sakit ka naman. So, nire-remind ng Panginoon na mas mahalaga yung kalusugan na meron ka. Pastor, minsan nagkukulang kami ng masarap na ulam. Ulam lang, nagreklamo ka pa, pero ang lusog-lusog mo. Ang lakas-lakas mo. Ang dami mayayaman, ang dami nilang gustong kainin dahil nandun lang sa pagkainan nila, hindi nila makain kasi ang daming bawal. Okay? Nababago ang pananaw, at ang pananaw na tinuturo dito ng Panginoon, sapat na mayroon kang malusog at malakas na pangangatawan. Ang buhay at katawan ay higit sa mga bagay. Yan. Okay, sunod natin. Okay, verse 27. Sino sa inyo ang nakakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Okay, so paalala dito
na kung mayroon kang problema, mayroon kang pagkabalisa, huwag mo nang dagdagan sa pamagitan ng pag-overthink. Alam nyo, grabe tayo, mag-overthink. Sakit na nating mga tao, hindi lang ng Pilipino, ng buong mundo, ang overthink. Pag-iisip ng sobra-sobra. Halimbawa mayroon kang tao halimbawa, hindi kayo nagpapansinan. Tapos bigla hindi ka naman inirapan, pero parang something lang na nagbago yung mukha niya, yun, overthink na yun. Sabi ko na galit, puot na puot siya sa akin. Hindi ka lang namukhaan na maganda, hindi ka lang na... Alam nyo, pag nag-overthink tayo din po ang talo. Okay? So sinasabi ng Panginoon dito, hindi mo matutulungan ang sarili mo at mapapahaba ang buhay mo kapag ang problema mo, prinoblema mo. Wag. May problema ka ba? Huwag mong problemahin. Paano natulungan yung problema, prinoblema pa? Diba? Lalo pa dumoble. Ang isipin mo, kung may problema ka, una mag-pray ka kay Lord, Lord, paano ko ito lulusutan? Then ang Diyos sasagot. Amen po ba? Ano lang kailangan mong gawin? Kung may problema ka, kapatid, huwag mong problemahin. Ilaban mo sa panalangin. Amen po ba? Ilaban mo sa panalangin. Pastor, may problema ako sa anak ko, kaya nilalabanan ko siya. Huwag mo siyang problema, di ba siya? Pastor, gusto ko siyang harapin, gusto ko siyang disiplina. Okay, kung nagawa mo na yung part mo, kaya mong gawin Lord ang part niya. Iba si Lord. Iba si Lord. Kaya may mga tayong, kapag tayo ay walang-wala na maiisip na paraan sa ating mga problema, ask God for wisdom. Yan ang unang verse kanina ni Pastora Sheila. Ask God for wisdom. Lord, hindi ko na alam ang lulusutan ko, hindi ko alam kung paano masosolve ang problema ko kung hindi mo na alam. Alam yan ng Diyos. Punta tayo sa Panginoon. Magaling ang Diyos natin, okay? Mula sa pagiging mapag-alala, tungo sa pananampalataya. Once na inuna natin ang Panginoon, inuna natin ang Kanyang kaharian, bibigyan tayo ng Diyos ng paraan para malunasan yung ating pag-aalala. Kung ikaw ay may sakit sa pag-aalala, kapatid, lapit ka sa Diyos, unahin mo si Lord, at yung pag-aalala, papalitan ng Diyos ng pananampalataya. Amen po ba tayo dyan? Papalitan ng Diyos ng pananampalataya. Diba, lagi may problema, hindi nawawala ang problema, pero kung hihingi ka ng hihingi sa Diyos ng wisdom, yung problema lagi may solusyon sa Diyos. Okay? Mula sa pagiging makamundo, tungo sa pagiging makadiyos. Mula sa pagiging makalaman, tungo sa pagiging spiritual. Yan ho ang kabuuan ng mensahe ng verse 25 to 34. Yun ang kabuuang mensahe niya, no. Patungkol po yan kung paano magtagumpay sa pag-aalala. Paano ho magtagumpay sa pag-aalala? Sabi ng Biblia, unahin mo ang Diyos at babaguhin ng Diyos ang iyong pananaw sa buhay. Okay, kung mayroon kang problema, may pag-aalala ka, dahil may something kang malaking problema, mayroon ka may something na parang hindi mo ma-provide sa sarili mo, then ang Diyos magpo-provide in the way, sa paraan na hindi mo kaya. Mahiwaga ho ang Diyos na natin pinaglilingkuran. Okay, pangalawang puntos natin, sabi dito ho, why does prioritizing God's kingdom have power? Bakit nga ba may kapangyarihan? Pangalawa, because it teaches us the right way of living. Yung kanina ho, right way, or sabi dito, right perspective, ang una. So ngayon nagkaroon na tayo ng tamang pananaw sa buhay, ang kasunod niya no ay tamang pamumuhay na dulot ho ng pag-uuna natin sa Panginoon. Ito ang sabi ho, ngunit higit sa lahat, ang bigyan ninyong halaga ay ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. So dalawang bagay ang sinasabi diyan, unahin ng Diyos o yung kanyang kaharian, pangalawa yung kanyang katwiran. Tingnan niyo ang sinasabi dito. Dito ho, kung bakit tayo natuturuan ng Panginoon once na inuuna natin siya, di ba ho dati tayo ho mga hindi naman ho, walang kaalam-alam at wala tayo ho pagnanasa na paglingkuran ng Diyos. Pero nung inuna natin ng Panginoon, sinurrender natin ang ating buhay sa Kanya, nagkaroon tayo ng reflection, teka, parang may something na kulang. Alam niyo ho, hanggat hindi ninyo na nasusumpungan ng paglilingkod sa Diyos, maranatili hong ramdam ninyo yung pagkukulang. Okay, balikan ko lang ho, maraming mayayaman, sa kanilang sarili, hindi pa rin sila masatisfy. Dahil ang totoo makakapag-satisfy sa tao ay yung paglilingkod sa Diyos. Tandaan nyo, create ng Diyos ang tao, hindi para sa mundo. Create ng Diyos ang tao para sa Kanya. Okay, balikan ko lang ha. Tuturuan tayo, pag inuna natin si Lord, tuturuan niya tayo mamuhay na ng tama. Paano mamuhay ng tama? Inuuna na ang Diyos. Pangalawa, ginagawa na ang kalooban mo. Hindi na dapat mahirap sa atin ang sumunod sa Panginoon, di ba? Mga kapatid, hindi madali mamuhay ng tama. Pero kung personal mo na-encounter ang Panginoon, ito lang ang masisiguro ko sa iyo. Kung Diyos ang na-encounter mo, mamumuhay ka na ng tama. Hindi mahirap kung ikaw ay mayroong takot sa Diyos.
yung may takot sa Diyos, lagi niyang gagawin yung tama kasi alam niyang kasama niya lagi si Lord. God is omnipresent. Lagi mong kasama ang Diyos. Pag makakagawa ka ng isang bagay, may gagawin ka isang bagay, nagbabrowse ka, teka, babalikan ko to. Oops! Andyan si Lord. Emmanuel. Ang ganda ng kanta na Emmanuel. Tigilan na yan. Pastor, parang hindi ko pa talaga kaya tigilan. Teka, nabago na ba ang pananaw mo sa buhay? Opo. Kasi inuuna mo na si Lord. Kung mga bagay na yon, kapatid, hindi na mahirap gawin. Nung una mahirap kasi hindi mo nga kasama si Lord. Nung una mahirap kasi bakit hindi pa nabago ang pananaw mo sa buhay. Pero nung na-encounter mo ang Diyos, bakit ang dali na at kaya mo na? Kasi tinutulungan ka na niya. Kapatid, ang tamang pamumuhay ay hindi nakukuha sa isang araw lang. Nakukuha ito the moment na lagi ka makipag-need sa Diyos. Iyan ho ang paraan para matulungan mo ang sarili mong mas mailapit ang sarili mo sa Diyos at mas maiwasan mo ang tukso. Gusto mo bang lumago sa Panginoon? Lagi ka mag-aral ng salita ng Diyos, lagi mo kang manalangin, at lagi mo siyang sambahin. Kapatid, sa part na yan ang part natin. Akala kasi natin, Lord, nagpipray ako lumago, tapos gusto ko agad, in an instant, malago na ako, walang ganon. Ang paglago ho ay may proseso, at ang proseso na yon ay yung basic na tinuturo sa atin ng Biblia. Ano, lagi tayo magbasa ng Biblia, sana po huwag niyong kalimutan. Hindi nyo nga nakakalimutan mag-Facebook. Aray! Sino ho dito nakakalimot humawak ng cellphone buong araw, buong isang taon? Wala ho, di ba? Pag nakalimutan ho ang Bible, pupunta ng ibang lugar, ayos lang. Pag nakalimutan ang cellphone, babalikan. Sana ho, wag ganon. The moment ho na mayroon tayong mga bagay ho na nakalimutan, especially yung part natin ho, sa time natin kay Lord, huwag niyong hayaan na matapos ang magdamag na hindi niyo nababalikan. Pastor, hindi kasi nagawa namin ng January, kaya gusto ko, huwag na gawin buong taon. Ha? Pwede mong gawin siya ngayon din, at pwede mo na siyang ituloy. Kasi sa atin kasi meron tayong tinatawag na New Year Resolution. Abangan mo pa rin yung January. Pwede ho, ang New Year Resolution mo ay araw-araw. Diba? Okay, last point na tayo. Okay po. Dito ho, ito ang pinakamagandang part. Last point ay pinakamagandang part. Okay, why does prioritizing God's kingdom have power? Because it provides all our needs. Ito ang galit na galit si Satanas. At ayaw na ayaw ni Satanas na ito ho ang magawa natin. Okay? Balikan ko lang ha. Sabi ho sa verse, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pag-una sa Diyos, ano ho? Supply. Ito ho ang mahirap unawain sa ating mga Christian. Pastor, nagsimba lang ako, inuna ko lang si Lord, magsusupply sa akin. Parang hindi naman yan makatotohanan. Kailangan pa rin natin maghanap buhay, kailangan pa rin natin magtrabaho, then ang sagot ay tama. Pero hindi ho yun lang ang dapat mong inaasahan. Bakit maraming mga tao nagtatrabaho, pero kulang pa rin sila? Mag-i-amen ba kayo dyan? Pastor, nagtrabaho na ako ng umaga, nagtrabaho na ako ng gabi, pero kulang pa rin. Then hindi mo nasusumpungan itong provision ng Diyos. Ang provision ng Diyos, and all of these things shall be added unto you, galing ka sa Kanya. Hindi ito galing sa trabaho mo, hindi ito galing sa talino mo, ito'y galing sa Diyos. Ito yung pagsusupply ng Diyos na parang mamangha ka, na kahit konti lang yung ginawa mo, kahit parang hindi mo binigay yung 100% mo sa trabaho, pero something na binigay mo sa Diyos yung 100, then the rest, ginawa ng Diyos para sa iyo. Mayroong provision, at ang sabi ng provision, and all of these things shall be added unto you. Ano mga bagay ang kulang sa iyo, ano mga bagay ang kailangan mo sa mundong ito, isusupply ng Diyos. Ano yung mga bagay dyan na mahalaga? Tatlo lang naman ang sinasabi dyan eh. Una, pagkain, inumin, damit. Yun ang sabi sa text. Pero kung pag-aaralan mo yung tatlong bagay na to, kasama dyan ang pinansyal. Okay, paano ka bibili ng pagkain? Paano ka bibili ng tubig? Binibili na ho lahat ngayon. Tayo lahat umaasa na sa mineral. Magkano mineral? So, ibig sabihin, itong mensahe ng Panginoon na to, futuristic siya, ipoprovide ng Diyos, even yung ating pinansyal. Amen po? And all of these things shall be added unto you. Kaya ayaw ni Satanas na unahin natin ang Diyos dahil, sabi dito, ito ang ayaw ni Satanas na mangyari sa atin. Kaya ayaw ni Satanas na unahin natin ang Diyos dahil alam ni Satanas, pag inuna natin ang Diyos, may pupuno at mapupunuan tayo. Kaya pag Sunday, alam nyo, pag Sunday, may battle ka nung Saturday. May battle ka nung Saturday, tama?
Kasi kaya ka may battle ng Saturday dahil may ginagawa si Satanas para hindi mo mauna ang Diyos sa Sunday. Dahil kapag binigay mo sa Sunday ang time mo, then the rest mula Monday hanggang Saturday, sagot ng Diyos. Amen? Grabe ano, isipin nyo, ang isang linggo walang aksidente, araw-araw sa mga kapatid ko, araw-araw yan sila nagpupunta ng nakamaneo sa motor, pupunta ng trabaho. Sa magulang namin, nagbi-business sila, umiikot sa mga ano. Isipin mo walang aksidente buong isang linggo. Hindi mo gawain yun. Pastor, nag-iingat ako, iningatan ka ng Diyos. Amen. Pastor, isipin mo na perfect ko, nagpo-post yung kuya ko, perfect nila, yung bayo ko, congratulations kasi nag-certificate, hindi mo kayang gawin yon kung hindi ka binigyan ng lakas ng Diyos. Pastor, paano kaya nangyari yun? Ito ang susi, inuna mo kasi si Lord. Okay, ayaw ni Satanas na unahin natin ang Diyos, dahil kapag inuna natin ang Diyos, mayroon tayong reward sa Diyos. Kaya pilit niya tayong inilalayo sa Diyos upang tayo tumalikod sa Diyos sa pamagitan ng mga tukso niya, upang di natin maranasan at makamtan yung mga bagay na kayang i-provide ng Diyos sa atin. And all of these things shall be added unto you. Totoo po ang verse na ito. Then ang marirealize natin sa mensahe na ito ng Panginoon, pag inuna mo si Lord, hindi ikaw ang umahabol sa pagpapala, ikaw ang hinahabol ng pagpapala. Amen. Amen po. Anong sikreto? Unahin mo lang si Lord. Huwag ka magbabago ng sikreto mo sa buhay. Unahin mo lang si Lord. Dito ho tayo magtatapos sa last na ito. Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin na moment na inuna natin siya. In conclusion, prioritizing God's kingdom have power because it changes perspective on life. Binabago nito ang pananaw sa buhay. Pangalawa, it teaches the right way of living. Binibigyan tayo nito ng paraan ng tinuturo sa atin ng tamang paraan ng tamang pamumuhay. It provides all the needs of a person. Binibigay nito at sinusupply yung mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Balikan ko lang ha, mayroon tayong problema sa buhay, mayroon tayong mga financial problem, material problem, emotional problem, unahin mo lang si Lord. Unahin mo lang si Lord. Hindi ako magbabago ng statement, unahin mo lang si Lord, then sagot ng Diyos yung mga bagay na kulang sa iyo. Then finally, this is what will happen to those who put God first in their life. Ito ho ang mangyayari sa mga taong inuuna ang Diyos, nababago ang pananaw sa buhay. Kung dati kang maalalahanin, bakit ngayon ho nagbago ka na? Ikaw na yung may problema, pero ang sarap ng tulog mo. Sabi ng asawa mo, born again na to. Bakit po? May problema silang mag-asawa. Hindi away ha, sorry. May problema silang kinakaharap, pero tulog. Tapos yung kinausap na madaling araw, bakit ka nakatulog na mahimbing? Ay, hindi ba nag-pray na tayo? Mahirap no, nag-pray ka kay Lord tapos hindi ka nakatulog. May problema ka na, tapos ikaw nagkasakit, problema pangalawa. Kapatid, pagka mayroon kang problema, balikan ko lang ha, ibigay mo kay Lord, isurrender mo kay Lord. Kaya sabi ng verse, lumapit kayo sa akin, kayo napapagalat na bibigatan, isusurrender mo ang sarili mo sa Diyos. Then dapat ang mangyayari, in return sa iyong buhay, may kagaanan. Then ang application natin, lagi nating unahin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay upang maranasan natin ang kapangyarihan at mga pangakong kaakibat nito mula sa ating dakilang Diyos. Unahin lagi natin si Lord. Okay, matatapos na ang mensahe, uuwi tayo mamaya. Sana na ibaon sa ating isip at puso, uunahin ko si Lord. Uunahin ko si Lord. Nakakapagod ang manalangin, nakakapagod magbasa ng Biblia, nakakapagod magsumamba, pero uunahin ko si Lord. Kapatid, pag ina-apply mo ito, then lahat ng result, lahat ng dulo, lahat ng pangako ng Diyos, hindi tawa na ako dito ha, in all of these things shall be added unto you. Hindi ang pangako ni Pastor, pangako yan ng Diyos. Unahin mo lang si Lord, then all of these things shall be added unto you. Lahat ng kulang at kailangan mo, kayang isupplyan ng Panginoon. Okay? Lubos na nagmamahal at nahandang ipagkaloob sa atin o sa kanyang mga anak ang kanyang kaharian para sa mga inuuna siya. Hindi lang ho ni Lord isusupply yung kailangan mo. Isipin mong kasama sa pag-supply niya yung kaharian. Pinag-uusapan natin kaharian ng Diyos sa langit. Wala itong katumbas sa ganda, wala itong katumbas sa halaga. Ito pa rin ang pinakamaganda sa lahat ng kaharian na nag-aantay para sa atin lahat. Amen po? Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpili. Ito ang mensahe natin, the power of prioritizing God's kingdom. Sa Diyos po ang pagpili.